Rob Pelinka at Golden State Warriors, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers at Rob Pelinka nanganganib na mabatikos na naman dahil sa kanilang off-season move na ginawa. Bagamat marami ang natuwa na kinuha nila ang big man na si Christian Coloco dahil na rin sa request ni Anthony Davis, na gusto niyang kumuha ang Lakers ng isang sentro na makakasama niya next season, ay kinailangan naman ng Los Angeles Lakers na pakawalan ng sinasabi nila sa ngayon na pinaka-shooter sa kanilang kupunan na si Blake Hinson. Lalo at noong ito ay naglalaro pa sa college sa kupunan ng Pittsburgh Panthers, ay nasa 42% ang kanyang naging shooting beyond the arc. At isa rin ito sa mga naging best player nitong nakaraang Summer League sa kupunan ng Lakers. May tangkad nga itong 6'8" at naglalaro bilang forward. Bagamat gusto ngayon ng Los Angeles Lakers na maitaas ang kanilang 3-point shooting. Lalo at nasa rank 28 sila sa buong NBA last season pagdating dito. Kaya naman ay wala ng choice itong sila JJ Redick at si Rob Pelinka kundi si Blake Hinson ang kanilang i-waive para magkaroon sila ng open roster spot sa 2-way contract. Na dito nga ay para official na nilang mapag-sign si Christian Coloco. Sa ngayon kasi ay marami pa namang choices ang Los Angeles Lakers para sa kanilang mga sharpshooter. At alam naman natin na itong kanilang kupunan ay kulang sa sentro. Lalo at ang inaasahang magiging kapartner next season ni Davis na si Christian Wood, ay matagal-tagal pang mawawala matapos itong sumailalim sa isang surgery para ayusin ang injury sa kanyang tuhod. At expected nga ito na i-reevaluate makalipas ng 8 weeks. Kaya naman ay mahihirapan itong Los Angeles Lakers sa mga kupunan na merong mga malalaking players katulad na lang ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Kaya mas priority talaga ng Lakers ang kumuha ng isang sentro kesa naman sa isang sharpshooter. Pero kapag may kumuha na ibang kupunan dito kay Blake Hinson at gumanda ang laro nito, ay panigurado na marami na namang batikos ang makukuha ng Los Angeles lalo na si Rob Pelinka. Samantalang pag-usapan naman natin ang off-season moves na ginawa ng Golden State Warriors. Bagamat nagkaroon sila ng 46-36 record sa regular season, ay hindi pa nga rin ito naging sapat para sila ay makapasok ng playoffs. Ito nga ang ikatlong pagkakataon sa 5 taon na makalipas na hindi sila nakapasok ng playoffs. Kasabay na nga rin ito ang huling pagsasama ng Big 3 ng Golden State Warriors na sila Klay, Draymond at Curry. Tuluyan na ngang nabuwag ang Splash Brothers at ang trio na nagbigay sa kanila ng 4 na championship sa makalipas na 2 dekada. Nabukod nga kay Klay Thompson ay wala na rin sila Chris Paul at Dario Saric. Na matapos nga kasing ma-wave ng Warriors si CP3 ay nag-sign naman ito ng isang 1-year deal sa San Antonio Spurs. Habang si Dario Saric naman ay sa Denver Nuggets na maglalaro next season. At dito ay nag-sign nga siya ng 2-year deal. Na bagamat merong mga nawalang player sa Golden State Warriors, ay meron naman silang nakuhang kapalit ng mga ito. At ito nga ay sila Buddy Hield at DeAnthony Melton na mula sa Sixers. At Kyle Anderson na galing naman sa Minnesota Timberwolves. Matapos naman nito ay nasecured naman nila ang future ni Stephen Curry. Na binigyan nga nila ito ng contract extension sa loob ng 1 taon na nagkakahalaga ng nasa $62 million. Na magti-take effect pa nga ito sa 2026-27 season. Na kung wala nang ang gagawin na trade itong Golden State Warriors ngayong off-season, ay mananatili pa rin sa kanilang kupunan ng iba nilang mga players last season. Kaya dito malalaman kung sino ang makikinabang sa posisyon na iniwan ni Klay Thompson. Na inaasahan nga na si Buddy Hield ang magiging bagong duo ni Stephen Curry. Kabang-abang din itong si Jonathan Kuminga na panigurado na pang All-Star ang performance na ipapakita next season. Lalo at ngayon ay hindi pa willing ang Warriors na ibigay ang kanyang max contract extension. Isa pa ay kagagaling lang ni Stephen Curry sa 2024 Paris Olympics. Na kung saan ay grabe ang kanyang naging performance dito kaya sila ang nanalo ng gold medal. Kaya kung ganatin pa rin ang ipapakita ni Curry next season sa Warriors, ay walang duda na kaya nilang makipag-compete next season para subukan na manalo ng isang NBA championship. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa off-season moves na ginawa ng Golden State Warriors?